Sa bookkeeping services. Kami po ay nagke-cater ng mga business registration, mga tax filing, mga pagpiprint po ng resibo at mga pang iba. So dito po sa amin, kami po mismo ang nagpo-proseso ng papeles ninyo. Kagaya ng mga hinihingi namin sa inyong dokumento, yan po ay bibigay namin sa Bureau of Internal Revenues na nakakasako po sa inyo. Ipapaliwanag po natin sa kanila kung paano po tumatakbo ang inyong negosyo. At ako po mismo ang humahawak ng lahat ng papeles nyo, kaya wala po kayong magiging problema kung maglilik po ang information ninyo sa iba dahil dinadirekta po ito sa Bureau of Internal Revenues. Hey mga ka-FBS, magandang madaling araw sa inyo. So ngayon lang ako ulit nakapag-record ng film kasi medyo nabawasan na namin to dahil maghahatid na kami these following weeks. And then medyo nagre-review ako ng konti para sa sa mga magiging changes ngayong weeks kasi binigyan na kami ng memo ng BIR or hindi nga memo parang binigyan na kami kinausap na kami na lahat ng books and authority to print ay padadaanin na po sa OROS. So para sa maiksi lang, ano ba yung OROS? So ang OROS po ay isang systematic na pagre-register po, imbis na pupunta ka sa Bureau of Internal Revenues, dito ka nalang dadaan para mag-register ng TIN number mo. So, ulitin ko lang, sa TIN number. So, kung kayo ay magre-register ng new business, syempre, pupunta pa rin kayo sa BIR. So, ano bang nagagawa dito sa OROS na to? So, nung nakaraang taon, so, in-implement nila na books dito na. So, pag nag-apply ka ng new business, so, pupunta ka dito, and then, dito mo i-register yung yung TIN number, pangalan, kung may business ka ba, so, ganon. And then, pag may okay na, parang Facebook lang naman yan, pag okay na, may option doon na tatanungin ka tungkol sa books mo, tapos ipilapan mo lang yan. So, yun, ganun lang naman siya kadali sana, kung hindi nag-o-offline yung OROS. Pero may mga ibang RDO kasi na parang nagbibigay ng consideration since new business, tumatanggap sila ng books. Pero dun sa mga hindi naman new business, talagang dadaan kayo sa OROS. So for more information, basahin nyo na lang po sa Bureau of Internal Revenues na website. Tapos hanapin nyo lang doon sa e-services OROS. And then nandun na po lahat ng memo at saka mga job order ba ang tawag doon, no? Yung parang yung tungkol sa doon sa mismong system. So doon na lang yun. So ngayon kaya ako nag-live ngayon is i-follow up ko lang kayo. I-update ko lang pala kayo doon sa nangyaring registration nitong nakaraang linggo. So yun nga, maaga kami pumunta ng 54B. Kaya nga, nung araw na nag-record ako, hindi ko na-shoot agad nung gabi kasi nag-ayos kami ng papel. Tapos, talagang minadali namin para may tulog pa kami kahit mga kasi nakauwi na kami mga bandang 10 PM na. Galing kasi kami sa mga client namin. So, kung makikita nyo doon sa ibang video, gabi, nagdadrive pa ako ng motor ko. So, mga 9:30 yun nung yung nagsasalita ako nun. Then, 10 PM dating namin. So, yun lang. Nag-check kami ng mga documents na binigay sa amin ng kliyente. Tapos, sinulatan namin. So, natapos namin yung preparation ng 1 AM ng araw na pupunta kami sa BIR. Ito itong video to. Itong araw na to. 1 AM na kami nakatulog niyan. And then, umalis kami sa bahay before 5. Mga 15 minutes o 10 minutes. Ganun lang. Kasi di na ako silip sa relo kasi nga nagmamadali ako. Pero mga estimate ko ganun. Kasi paglabas ko kasi ng bahay is 4:46 na, sorry.
4:46 na, and then sabi ko nga dun sa kasama ko na, o tara na, okay na naman yan, bitbitin mo na lahat yan dahil nga naghahabol kasi kaming at least man lang maka top 10 sa pila. So awa naman ng Diyos, sa video makikita nyo na hindi naman top 10 pero mas mababa dun. And then yun nga, okay sana yung number namin kaso nagkaroon ng mga problema. So mamaya sa outro dun sa huling video ko, sasabihin ko sa inyo yung mga naging problema namin. So sa ngayon, tingnan nyo muna yung mga ginawa namin na pagre-register, kung paano yung proseso po ng pagbi-business registration, yung ginagawa namin trabaho sa inyo kasi nagbayad kayo sa amin. So gusto namin na i-update kayo sa mga naging deals natin, lalo na sa mga kausap ko. So makikita nyo po ngayon, madam, na pag sinabi kong i-apply ko po yun this week po yun, agad-agad, para po makuha natin agad yung certificate of registration at saka ATP, and then makapagpa-print tayo as soon as possible sa printer ng mga resibo natin. So para wala nang masyadong daldalan at saka para makita nyo na rin yung mga aksyong nangyari. So eto na, ibibigay ko na sa inyo yung video, mga ka-FBS. So let's go! Okay, okay. Mahaba. Di ba ganun pala kahaba, Pin? Pwede na. Nga. Wala ko muna number pag tinanong ka. Na lang muna ka sa tulog. Yan, so medyo din man ganun kahaba ang pin. Pero pwede na rin. Mamaya ulit. Okay, 7:30 AM. So today, yun nga, nabigyan na kami ng number, na-my-day ko na kanina. So pang number 5 kami, and 7:34 to be exact. Papasok kami sa loob ngayon. So sobrang init. Ayan, kita nyo, sobrang init dito sa labas. Tambay muna kami. Mostly naman ang tambayan namin dito, lagi namang McDo. So check lang kami, baka biglang magtawag ng number. Sayang yung number 5 namin at saka number 6. Sa mga kausap ko po kahapon, so ito, ipaprocess na po namin at i-update ko kayo mamaya kung ano na yung ano. So pasok muna kami sa loob ng BIR for today's video. So ngayon, ito, baka, nagtawag na pala. So yun, nagtawag na pala sa loob. So mamaya na ulit. Lagay ko na ito dito. Ay, tubig. Habang buhay, ikaw at ako ang magkasama. Hindi pa sila nagtatanong. Nandyan lang kung ano. Ayusin ka na yung pagtatak. Okay. Yeah, I know. Alam mo nga, kukunin ko na yung pantatak. Boss, yung pantatak ng books. Mamaya pa yan? Sige, sige. Thank you. Sa loob pa.
Wala pa. Hindi. Alam naman din. Attention, okay. Sabay na rin po, okay. Wala na rin po. Pintar po sa kulay ito, nagawan. Kulay ito, ginagawa ko niya sa kulay ito. Next po natin, yung business po, ito tayo sa kulay violet. Ito po, sa kulay po tayo. Meron pa rin, makamit pa rin po tayo sa kulay. Ito po tayo sa kulay violet. All 5 sir. Ito po, ito sa kulay green, ito tayo, sabi na mo din yun. Kasi na lang din eh. Wala ka? $2,000. Ito yung walang stamp. Sino ba yung sa'yo? Ayan na sa'yo, sinusulatan mo. Oo. Hindi, unahin mo na yan. Itong ano, itong pinakamatindi. Yung kind of business, hindi ko pala panilagay, no? Huwag na muna. BCR, BCD. Hindi sa'yo. Nandito. Sinusulatan ko lang yung books. Sige. Pagayin ko lang. Ang 2,000 ka na. Pinala ko na ako. Babalik ko to doon ha. Yung documentary, bumili ka na. Hindi pa, hindi pa. Ito na yun, sa'yo. Isa, asa na isa. 82 lang pa. Ako muna, 82. Yung business, 4-5. Si anong akin? Nasaan yung Irish? Ito? Ito. Tapos na yan. Aboga. Ah, tapos ito? Siyempre, may kulang pa yan, ha? Yung mga, hindi ko pa pwede salatan, eh. Ano ba? Ah, yung mga... Ah, sige, okay na to. Bilang akong documentary stamp, wait lang dyan ha. Bilang documentary stamp yan. 6. 6? Palagay ko, ha? Hindi. 6. Nakakapagod. Hello, sir. Kunin ko muna isang sample ng ATP kasi ay continuous daw ang number. So alam ko meron ako dito. Nakatakbo kami kasi dikit ang number namin. Number 5 ako. So mamaya update ko kayo ulit. Balik na ulit. Woo!
Balik ako ulit ng biyaya. Number 5 go. Konti ng tao ngayon. May update ko kayo ulit ha. Uwi na. Takbo. Grabe, nabot pa kami ng ilang oras. So, yung mamaya paliwanag ko yung naging case namin dito sa BIR. So, yun nga, nagkaroon ng maraming problema yung mga binabayaran. Although yung isa doon, inaasahan ko lang talagang may problema yon, pero yung dalawa, nagulat ako sa problema nila. First time ko na na-encounter yun. So, mamaya paliwanag ko sa inyo. Uwi na muna kami at doon sa bahay na lang tayo mag-update. So, babush. Uwi na! Ay, tapos na po ang trabaho namin ngayon. Gusto ko nang matulog! Kanina pa po kami dito, alas 5 ng umaga, nagbabiyahe. So, yun. So, masakit na rin ang mata ko. So, uwi na muna ako. Mamaya, ang gabi, mag-video ko ng about sa nangyari. Tapos, siguro pagka, maglagay tayo ng topic tungkol sa nangyari kanina na may yung implementation about sa 30 days is hindi pa pala nawawala. So, i-explain ko yun sa inyo mamaya kung kaya ko na. So, mabiyahe na kami pa uwi. Biyahe na kami pa uwi. Let's go. Okay. We're back mga ka-FBS. So, nakita nyo naman yung pagtakbo-takbo ko. Yung mga pagsusulat namin ng pagmamadali. Kasi, pagdating namin doon ng mga before 7, mga 6:50. So, 7 nagtawag yung guard para sa numbering. So, awa naman ng Diyos, nakakuha kami ng number 5, 4, 5, 6. So, amin yung 4, 5, 6. So, kasi kada isang registration, so isang number. So, dalawang registration yung hawak namin at saka isang ATP. So, nagkataon na yung ATP namin is number 4, tapos yung business namin is 5 and 6. So, meron pang isang doon na papers, pero hindi naman ako ang may hawak. Parang number 4 din yata yun. So, napanood nyo naman. So, hindi ko na nasama sa bilang yun. Pero kasi hindi kasi ako yung naka-SPA doon. Pero kasama ko yun sa page. Yun yung katuwang ko dito. So, ngayon, ang mga nangyari is yung isang business na hawak namin, yung flower shop arranger, yung flower shop. So, yung TIN number niya is na-duplicate. So, paano naging duplicate? So, ang nangyari po doon, nag-register, may pina-asikaso daw sila sa somewhere in Paranaque. Tapos, ni-register yung TIN number na yon kasi fake daw yung ID niya. So, ang nangyari, syempre, natakot yung taxpayer, ibinigay yung, nagpa-register. Ngayon, nung pina-check ko po sa 54B, dalawa po yung TIN number niya. So, Paranaque and 54B. So, legit yung 54B niya. So, paano po natin malalaman kung fake yung TIN number natin? So, first, punta muna kayo sa Bureau of Internal Revenues na any na malapit sa inyo. Sabihin nyo doon, magpapa-TIN verify kayo. Or kung hindi kayo payagan doon, kasi ngayon may oros na. Sa oros mismo, malalaman nyo na kung legit yung TIN number nyo o hindi. So, marami namang instruction dyan sa oros. Punta na lang kayo sa website ng EBIR or kung talaga, ang alam ko, pwede pa namang mag-TIN verify sa mismong BIR. So, ang pinaka-safe, punta ka sa BIR. Magpa-TIN verify ka lang. Lagay mo yung pangalan mo, lagay mo yung address mo ngayon. Kasi titingnan ng BIR lahat ng pagkakapare-pareho niyan. Kapag may nag-match, titingnan nila yung TIN number. So, gano'n. Ngayon, kung meron ka ng hawak na TIN ID ngayon, kasi may faking ng TIN ID eh. So, kung may hawak kang TIN ID ngayon, ilagay mo yung TIN ID. Pilapan mo, TIN ID, pangalan, address. Pirmahan mo sa likod ng 1904.
Pagka, makikita yan. Pag nakalagay doon na, magno-note naman sila na the TIN number is duplicated. So, ano ba ang mangyayari kapag duplicated ang TIN number? So, penalty lang naman. Mape-penalty ka ng 1,000 pesos. Kasi, yun nga, parang, sa totoo lang, total, may alam naman ako sa pagiging information technology dahil yan naman ang pinag-aralan ko ng college. So, parang hindi pa kasi nasisita or nakaharang ng system na Irish ngayon yung TIN number. Parang pag sa SSS ba, pupunta ka sa SSS, pag new registration ka, kahit sa SSS, makikita na may number ka. Sa BIR, hindi. Kapag hindi ka nagpa-TIN verify at nag-registered ka ng TIN number, nag-apply ka ng TIN number, so mag-generate yung TIN number kahit meron ka ng number. So, hindi ko alam kung fault ba ng system yon or fault ng empleyado. Kasi, parang sa panahon ngayon, na 2024, yung SSS nga later 10 years, nadidetect nila Kailan lang ba yung system nila? Nadidetect nila pag may ibang number So, ngayon sa BIR, yun yung parang hindi ko alam Yun yung, sabi sa akin kasi doon, responsibilidad ng taxpayer na alamin niya kung meron siyang TIN number. Although, totoo naman yun. So, responsibilidad talaga ng taxpayer na alamin yung kung may TIN number siya. The problem is, hindi ba kayang paglagay ng pangalan, kagaya sa SSS, kagaya sa Pag-ibig, kagaya sa PhilHealth, na paglagay ng pangalan is madidetect na kung anong number? Kasi may TIN verify So, anong sense ng TIN verify? Kung sa ibang RDO, pwede kang magpa-register, di ba? Sa akin, lang yun. Kumbaga, parang nagawa na nga ng ibang ahensya ng gobyerno, di ba? Kayang gawin ng BIR. Well, lang yun, tanong lang naman yun. Or, basta tanong lang yun. Ganun lang naman ang akin. Kasi, nakita ko na kasing ginagawa yan And then, number 2 naging problema namin, which is ito po yung inaasahan ko. Yung commercial space. Naalala nyo dun sa isang vlog ko, sinabi ko na meron akong commercial space. May ka-meet up ako na may commercial space. So, yun nga, as a rule, implemented pa rin po ang 30 days upon registration ng DTI, 30 days upon signing ng contract of lease. So, isa-isahin natin. So, una, DTI. So, pag nag-register ka po ng DTI or SEC, maalin doon. So, meron kang 30 days para magpasa sa BIR ng DTI mo as a new business registration. So, kapag hindi ka nakapag-submit sa kanila ng application for new business sa loob ng 30 days, meron kang penalty na 1,000 pesos. So, dati po kasi is merong registration fee. So, ang nangyayari, kasi dapat dati magbabayad yung registration fee na 500. So, ngayon wala na yun dahil sa ipapagaanin yung pagbabayad ng tax. So, yung is tax payment man tawag doon, na programa ng BIR. So, ngayon, ang nangyayari po ngayon, kahit na walang registration fee, so, kailangan mong mag-obey dun sa 30 days. Except, if offline. Pumunta ka offline 1 week, 2 weeks, exempted po yun. Pag may problema yung RDO, kasi yun nga, walang internet, offline, connection loss, or error in encoding, mga ganon. So, exempted yun. So, sa ngayon, sa 54B, hindi naman na sila nag-offline. So, 30 days after mong ma-register yung after pagka-registered ng DTI, so meron kang 30 days para mag-register sa kanila. Kung SEC yun, 30 days din. And then, lipat naman tayo doon sa contract of lease. Doon sa contract of lease naman, so, meron kang 30 days to apply your business registration para magbabayad ka lang nung kukumputin nung net. So, sa experience ko, doon na lang tayo sa
120,000, 1-year contract. So, ang binayaran niya lang doon sa payment is 200 plus, mga 235 pesos. So, ganon. But, pag lumampas ng 30 days yun, ang magiging babayaran mo na is 1,000 pesos for compromise, interest ng mga 100 pesos, gano'n, interest. Tapos, meron pang surcharge na parang 50 pesos or gano'n. Basta kukumputin ng on-it yun, titingnan kung ilang araw ka lampas. Per day kasi ang computation, tapos penalty, surcharge. Ang compromise, automatic ng 1,000. So, dun sa nilakad ko, nagbayad siya ng 1,631. Ganon. Na dapat sana, babayaran niya lang is nasa mga 351. So, di ba? Laki ng difference. So, kung upon signing of contract of lease, meron pa kasi yan eh. Meron kasing bago ka makakuha ng contract of lease. Meron pang yung una doon, yung parang introduction of the contract of lease. Ganon yung parang bibigyan ka ng papers na ikaw na yung naka-designate na mangungupahan dun sa stall, sa store, sa stall. Basta dun sa space na ibibigay sa'yo, kung mall man yan or sa commercial space. So, may ganun kasing binibigay na letter. So, ano nyo na lang ako sa comment section kung ano yung letter na yan. So yun. Medyo napahaba yung sinabi ko. Basta kailangan, bago mag 30 days, mag-apply ka na ng new business registration sa BIR para iwas penalty. And then, yung pangatlong naging problema naman namin, which is very simple lang naman, is yung hindi tinanggap yung OWA certification for online business. So, dati, tinatanggap yung OWA certification na may may documentary stamp din. So, hindi tinanggap ng 54B ngayon yun. Dahil ang gusto nila sa ngayon is barangay residency. Papatunayan mo sa barangay na doon ka nakatira. Kasi nga, online business ka, kailangan malaman ng BIR kung nasaan ka nag-online business. So, yun. Sa mga mag-a-apply po ng new business o magpapaasikaso sa amin, kailangan namin ng barangay residency or sedula. Pero, ang ina-advise ng BIR, much better kung barangay residency kasi nandun lahat ng info. Kasi pag sedula, medyo may konting erasure o may konting malabo, pinapadala yung original na sedula eh, which is kumbaga hassle, nakapila na ako doon tapos kailangan ko pang kunin yung original sa'yo. Pero kung barangay residency yun, kahit picture lang, na Xerox lang, pasok na yun. Babasahin lang yung address doon, okay na. Ganun lang kabilis pag barangay residency. Ang tatanungin na lang sa'yo is yung mga ibang documents. So, yun. Sana nakita nyo kung paano namin trabahuin yung aming pakikipag-deal sa inyo. Kasi may deal kami sa inyo. So, sabi namin sa inyo, ganito ang gagawin, ganito. So, dun sa video, pinakita ko sa inyo na talagang nangangarag kami na, kulang to, pupunta kami dun. So, na dapat sana, responsibilidad sana ng taxpayer yon. Kasi nga, kung siya ang pupunta ron, maaabala siya. Siya magpo-provide nun. Pero kung kukuha po kayo, especially kung kami ang kukunin nyo, lahat po ng problema na yon, kami na po bahala. Basta magkasundo po tayo sa package payment. Yun naman po ang goal ng Pilisa Bookkeeping Services. Siyempre, para hindi kayo maabala sa negosyo nyo, is kami nang bahala sa documentation. Basta bayaran nyo kami. Kasi yung ibabayad naman ninyo sa amin is yun din mawawala sa inyo kapag in-install kayo sa business nyo or baka mas malaki pa ang mawala sa inyo kaysa yung ibabayad nyo sa amin. Kasi, kagaya na, diba, Cavite, nag-usap tayo sa ganung presyo. Ikaw ang naglakad. Hindi mo sa ulo yung mga documents. Baka doble pa doon sa sinabi ko na hindi mo kitain. So, ini-emphasize po namin sa inyo kung gaano kahalaga ang isang kagaya namin para lang po
hindi mawala yung sales ninyo sa loob lang ng isang araw. Ganun po kabigat ang documentation. So marami na po kaming naging experience na nagsisi, hindi nagpalakad sa amin. Nagkabalik-balik pa ng 3 balik, 4 na balik. Kasi kami pag binigay namin yung price na yon, tansyado na namin kung ilang beses kami babalik, 3, 4, gano'n. Minsan 5. Pag 5, siyempre lugi, pero napag-usapan na. Ganun kami dito sa Pilisa Bookkeeping Services. Pag napag-usapan, siyempre hihingi kami ng konting increase. Kung ayaw nyo naman, hindi naman namin kayo mapipilit. Pero siyempre, meron kaming sinusunod na rules and regulation dito sa page namin. Ayaw namin nang niloloko kayo. Honesty is the best policy. And honesty is next to godliness. Yun po ang paniniwala ko. So, sa ngayon po, nakita nyo na yung mga trabaho namin. Sa susunod na video, ipapakita ko naman po sa inyo yung pagke-claim. So, itong pagke-claim, maiksi na lang to. So, magke-claim kami ng mga, although na-claim na namin yung documents, pero ipapakita namin sa inyo kung yung pagke-claim namin, kung paano din yung proseso. Kasi may ibang oras din ang pagpunta dun eh. So, yun, i-share ko sa inyo yun sa susunod na video. So, sa ngayon, is mag-aalauna na po ng madaling araw. So, dito ko na po tatapusin yung video. I'm Brian, the owner of Pilisa Bookkeeping Services. So, good morning and God bless, mga ka-FPS. Goodbye. Thanks, Dad, for watching.